Matapos malaglag ang Atlanta Hawks sa season na ito ay parang nawalan na nito ng chance sa kanilang roster para sa susunod na season na sumungkit pa ng kampyonato, na may posibilidad din na sa susunod na season ay mainit sa kanila ang posibleng pag-rebuild ng mga manlalaro. Pero kung ang Atlanta Hawks ay mainit sa posibleng pag-rebuild, ang kanilang superstar na si Trae Young ay mainit din ngayon sa posibleng paglipat na ng koponan. Parang napapagod na rin si Trae Young sa kakabuhat sa Atlanta Hawks na hanggang ngayon ay hindi pa rin makaabanti sa itaas. Halos kadalasan si Trae Young lamang ang nagdadala sa Atlanta Hawks para sa opensa nila. Sa susunod na season maaaring ding hindi nila pakawalan si Trae Young bagkus kumuha lamang sila ng mga manlalaro na mas swabe ipares kay Trae Young. Pero ang malaking tanong dito kung papayag pa ba si Trae Young na manatili sa Atlanta Hawks lalo na ngayon na madaming koponan ang nagnanais sa kanya na kunin siya, at ang koponan na kukuha sa kanya ay may posibilidad na umakyat pa sa itaas dahil meron siyang makasama dito na mas angkop sa kanyang laro. Si Trae Young ay malinaw na isa sa mga manlalaro na pinakamahusay na puwersa sa opensa sa NBA. Ang isa sa kakayahan ni Trae Young ay mag-shot sa malalayo mula sa lampas sa 3-point area at malamang na siya rin ang pinakamahusay na playmaker ngayon sa NBA. Tinapos ni Trae Young ang season na ito na may hawak na merong average na 11.6 assists bawat laro ngayong season, at hindi malilimutan noong 2021 hanggang 2022 season, na siya ang may pinakamaraming kabuoang puntos at kabuoang assist sa NBA. Sa ngayon sa mundo ng NBA ay bukas talaga ang posibleng trade para sa mga superstar na nararapat para sa kanilang panalo na gusto. Merong inilabas na trade proposal para dito kay Trae Young at ang koponan na Orlando Magic ang mas malapit dito. Makukuha ng Orlando Magic si Trae Young kapalit naman nina Kentavious Caldwell-Pope na mas kilala sa tawag na KCP at si Jonathan Isaac, Jet Howard at Cole Anthony at mga first round pick. Kapag nagkataon maaaring maging malakas nito ang Orlando Magic sa paligid nina Trae Young, Franz Wagner at kay Paolo Banchero at sa iba pang key player ng koponan. May bagong inilabas na ulat itong general manager ng Dallas Mavericks na si Nico Harrison patungkol kay Luka Doncic na na-trade papunta sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis. Sa kanyang pahayag ay masasabi na rin na nagsisisi ito sa kanyang maling desisyon at makikita naman na laglag na ngayon ang Dallas Mavericks sa season na ito, at ang Los Angeles Lakers kasama si Luka ay patuloy na nakipaglaban sa playoffs laban sa first round game nila laban sa Minnesota Timberwolves ni Anthony Edwards. Sa isang press conference sa end of season may sinabi si Nico Harrison na ikinagulat ng lahat. Sinabi niya na hindi niya daw alam na ganon pala kalalim ang pagmamahal ng fanbase kay Luka Doncic, na sa mga huling pagpunta ni Luka sa Dallas ay makikita pa rin ang mainit na suporta ng mga tagahanga na may pagkakataon pa nga na si Nico Harrison ang binanatan na sinasabing Fire Nico. Hindi lubos akalain ng GM na si Nico Harrison na ganito ang mangyayari, at sinabi niya pa na mas naniniwala daw siya sa kanyang nakikita na line-up sa paligid nina Anthony Davis, Kyrie Irving at Klay Thompson at PJ Washington at Derek Lively. Napakiramdam niya daw na isa itong championship caliber, pero sa ngayon naging baliktad ito dahil ang Dallas Mavericks ngayon ay nalaglag na nagsimula ang kanilang kamalasan simula nang i-trade si Luka at pagkatapos nun ay na-injured pa si Kyrie Irving.